Ang video na to ay para sa mga gustong magkaroon ng YouTube channel at nangangailangan ng step-by-step guide at kung paano ma-upload ng tama ang mga video at kung paano i-set up ng maayos ang mga importanteng details bago i-publish ang mga video sa kanilang mga YouTube channel. Itong YouTube Studio, kailangan meron kayo nito at i-download nyo ito sa Google Play Store. At napapanood nyo ang video na to dahil meron na kayong YouTube account. Nanonood ka ngayon kasi nasa YouTube ka, ibig sabihin may YouTube account ka na. Kung wala naman, kailangan mo gumawa ng Gmail account para gamitin pang sign in dito sa YouTube. Then dito ka na sa YouTube, i-edit mo na lang yan. Okay, yung account na yan, ayun na yung gagawin mong YouTube channel mo. Kung meron ka ng YouTube channel kasi napapanood mo na ako. Let's get started! Yung picture mo dyan, yung profile, pindutin mo lang yan para mapunta ka rito. Then makikita mo yung view channel, pindutin mo yan. Then mapupunta ka rito. Makikita mo rito yung edit channel. Pindutin mo yan. Then, dito ka mapupunta. Ito ay sa YouTube application. So, pwede ka na dito mag-edit. Mag-change ng profile. Then, yung banner. Pindutin mo lang to dito, yung camera. Then, makikita mo na yung gallery and camera dyan. So, pwede ka na mag-change ng profile picture. Then, dito naman yung sa banner. Pindutin mo na yung camera. Then, pwede ka na rin mag-change dito mismo sa YouTube. Dito kasi is meron siyang sizes. Okay, depende yan sa anong gamit ng nanonood. So, dapat, katulad dito sa phone, ito lang yung nakikita mo. Okay na part. So, ipapakita ko muna. Okay. Punta ka ng Google. So, then, search mo na lang yung YouTube Studio. Okay, punta ka sa YouTube Studio, kailangan naka-desktop site ka. Okay? Then, pindutin mo lang ito dito. Then, mapupunta ka na rito. Okay, sa itong channel customization. Then, pindutin mo lang yung profile. Then, ito na yung sinasabi ko. So, zoom lang natin. Ayan. So, ito yung sa TV. Ito yung makikita niya. Okay. Then, ito naman yung sa laptop. Then, phone. Okay, yung word lang yung nakikita sa phone. Then, sa laptop, konting background. Ayan. Then, dito ka napunta. Ang gawin mo is change. Okay. Pindutin mo lang yung change. Then, makikita mo kung paano siya i-edit. Kung ano yung makikita sa TV, laptop, or phone, or tablet. Ayan. Back lang tayo. Balik tayo dito. So, dito, tapos ka na sa profile, picture, then sa banner, then yung name ng yung channel. So, pindutin mo lang itong lapis. Ayan, then, kung ano yung gusto mong pangalan ng YouTube mo, YouTube channel mo. Then, kapag nakapili ka na, save mo na lang. And then, dito naman sa handle, ito yung username. So, kailangan may @ siya. So, pwede mo siyang dugtungan kung ano yung iyong pangalan ng iyong YouTube. Then, save mo na lang. Then, yung pronouns, hayaan mo na lang yan. Then, itong channel URL, ito yung ikakopy mo lang. Pindutin mo lang yan dyan para makopy mo yung isi-share mo, okay, na link ng iyong YouTube channel para mapunta sila sa iyong YouTube. Ayan. Then sa description, pwede mong ilagay dyan kung ano yung mga niche mo, kung ano yung ginagawa mo sa, or ano yung content mo. Kung tapos na yung sa pag-edit, so back tayo dito. So ngayon, kung paano naman mag-download ng mga videos mo. Dito ka sa plus sign. Dito ka sa video, yung mahaba na video. Kapag mahabang video yung i-upload mo. Then sa short yung maikli. Then dito naman yung gallery. Then ngayon papakita ko muna kung paano mag-edit. Okay, yung sizes niya. So punta tayo ng CapCut. Okay, punta ka na lang ng CapCut. Okay, halimbawa ito yun. So nakagawa ko na ng video ito para sa sizes. Hanapin mo itong aspect ratio. Okay, pindutin mo yan. Itong 16:9, ito yung long form of videos. Then sa short naman, YouTube short, ito naman yon. Okay, pahaba siya. 19:16.
Okay, ito yung short videos. Ang short videos ay pinakamahaba niyang video ay 3 minutes. Okay, yun lang yun. Okay. Sa long form videos naman ay kahit ewan ko kung ilan yung pwede niyang maximum na haba. Then, ayan, pwede ka na mag-edit dito. Ganun mo lang siya. Then, yan naman is, pwede mo na yan siya lagyan ng background. Okay, halimbawa images. Okay, blur. Mahina lang yung aking internet kasi. Okay, then, pwede ko ba na yan check? Okay, and then pwede ka dito maglagay ng mga sticker. Ayan. Then, mag-add ng text. Ayan. Lagay ka na ng text. Then, pwede kang pumili dito ng mga style, font, template. Ayan. Then, pwede ka maglagay dito ng auto caption. Then, yung salita mo is magka-caption siya dyan. May mga wording na lalabas. Ayan. So, ano ba? Tapos na. Pagawa ka na ng video mo. Okay. Ito is free account lang na dito sa CapCut. Okay. So, kailangan mo lang ganito. So, delete mo na lang yan. Yung CapCut na sa dulo. Then, export. Then, kapag nakagawa ka na ng video, so, balak ka na. Paano naman mag-upload ng video or mag-download? So, punta ka dito sa YouTube mo, YouTube account ulit. And then, pindutin mo itong plus sign. Then, dito sa video, ito yung long form of video. Itong video ang pipiliin natin kasi ito yung ating video na i-download. Then, next. Sample lang to, okay? Then, mapupunta ka rito sa add details. So, ilagay mo dito yung pamagat mo. Ano ba ganun yung aking title? Then, hayaan natin dito yung unlisted. Okay? Unlisted lang yung visibility. Then, kailangang ilagay nyo ito. Okay? No, it's not made for kids. Kung for kids naman yung mga videos ninyo, so yan yung i-check ninyo. Okay. Then, time of upload na. Okay? Kahit sample lang to, hindi naman siya naka-public. So, pwede ko siya i-upload kahit sample lang. Okay? So, upload ko siya. Ayan. So, makikita mo dito, nag-upload, preparing. Then, ngayon, punta muna tayo ng YouTube Studio. Okay? Kailangan ma-download nyo yun. Sinabi ko kanina, kailangan i-download nyo yung apps ng YouTube Studio. Ayan, dito yun. Then, punta kayo ng content. And then, pindutin mo yung lapis sa taas. Then, show more. Then, dito mag-add ka ng description. Kung ano yung nasa iyo, kung ano yung ilalagay mo about sa video mo. And then, maglagay ka din ng hashtag. Okay? So, ako, diretso na ako ng hashtag. Kailangan yung hashtag mo may kinalaman sa content mo, yung laman ng video. Ito yung akin, ito yung laman ng aking video. So, yun yung aking ilalagay dito. And then, ang dapat mo ting isipin at ang ilagay dito ay kung posible na isa-search nila dito sa YouTube. Pero dapat connected pa rin siya dun sa video mo. Kasi madidetect din yan ng YouTube, baka tanggalin pa yung iyong video. Pwede ka maglagay dito ng 3 or more. Okay, ako is 3 muna. And then, kung ano yung nilagay mo dito sa hashtag, kung ano yung nilagay mo na hashtag dyan, punta ka dito sa tags. Ayan, add tags. Then, ilagay mo dito yung nilagay mo doon. Then, ganito ang paglagay niyan. Then, ayan. Ayan. Actually, sabi ng ang update ng YouTube, no need na daw to. So, hindi naman daw kailangan tong hashtag and tags. Pero para sa akin is, kailangan pa rin to. Yung sa hashtag at saka itong sa tags. Ayan. Then, about naman dito sa AI use, kung halimbawa about AI yung gumamit kayo ng AI, yung AI voice, or AI ng mga picture. So, maglagay kayo dito ng yes. Okay, kung wala, hayaan nyo na. Or no. Kasi yan yung bagong update ng YouTube ngayon. Then, okay.
Location, nasa inyo kung maglagay ka ng location. Kung naglagay ka ng playlist, so mag-add lang kayo dyan. Then, pag promotion brands, paid, bayad ba yan ng mga ads? Okay? So, binayaran ba kayo sa video ninyo? Gumawa ba kayo ng ads? Sa akin, hindi naman. So, dito naman sa comments, pindutin nyo ito. Okay? Yung invite collaborator, pwede kayo mag-invite ng mga kakolab. Then, sa comments, kailangan naka-on yan. Ayan. Okay? Para open yung comment section ninyo. Then, nasa inyo kung gusto nyo lagyan ng likes, kung makikita yung ilan yung nag-likes sa video ninyo. Okay, akin naka-on yan. And dito naman sa allow video and audio remixing. So, akin naman is ina-allow ko na pa-remix yung aking video. So, okay lang naman yan. So, ay allow ko lang. So, nasa sa inyo kung ayaw nyo. Okay. Pag ayaw nyo, dito ay sa don't allow. Sa akin naman is okay lang. Ayan. Then, okay na siya. Nagagawa na tayo ng description. So, yung audience ko is no, it's not made for kids. Then, yung comments ko, na-open ko na, na-on ko na rin. Then, nakalagay na rin ako ng tags. Okay. Then, pwede na siyang isave. Ngayon naman, balik tayo sa YouTube. Ito, yun sa unahan na picture, ayan, thumbnail ang tawag dyan. Okay, yan. Ayan, paano ba gawin yan? So, kailangan natin gumawa niyan. Yung thumbnail. So, pwede kayong pumunta dito sa PicArts. Then, pwede nyo rin ipagawa sa AI. Okay? So, kalimbawa dito sa PicArts. Kailangan yung fit niya is 16 by 9. Ayan. Then, pindutin lang yung check dun sa taas. Then, pwede kayong maglagay ng borderline. Okay. And then, add photo. Ano ba ito yung photo ko? Okay. Sample lang to. Okay. Ayan. Then, maglagay tayo ng title. Okay, nasa inyo na kung paano nyo pagandahin. Okay. So, sample lang naman to. Ayan. At then, nakagawa na ako ng aking thumbnail. So, download lang natin. Ayan. Then, pwede yung i-download itong photo and picture resizer. Actually, no need naman na kasi pwede mo namang idiretso na sa YouTube Studio. Pero, gusto ko ipakita kung paano para sigurado. Then, resize. Actually, bagong update kasi ito, kaya parang nakakalito na rin to. Pero meron siya ditong, katulad dito, 2 MB. So, piliin nyo lang yung 2 MB. Ayan. So, hindi siya eksakto. So, pwede nyo namang itry din to. Para sure na naka 2 MB kayo. Kaso lang ayaw eh. So, ngayon, may thumbnail naman na ako. Punta na tayo ng YouTube Studio. Kailangan natin na 2 MB na yung ating YouTube thumbnail. So, pindutin na natin tong lapis dito para mailagay na natin ang thumbnail. Mahina yung aking internet kaya wala kayong makita rito na video. Ito, may makikita na naman kayo dito ng lapis. Pindutin nyo yan. Then, custom thumbnail. Okay, pindutin nyo yung custom thumbnail. Then, mapupunta ka sa iyong gallery. Then, pindutin mo na lang yung ginawa mong thumbnail. Ayan na siya. Okay. Then, done. Kailangan 2 MB yan siya.
then save. Okay. So, hindi ko na siya kailangang i-antayin pa, okay? Kasi sample lang naman to. I-delete ko din ito. Okay. So, pinakita ko lang kung paano. Ayan. Then, pindutin natin tong show more. So, check nyo lang kapag na-complete nyo na yung dapat dito, okay? Then, kapag okay na, download na siya. So, pindutin nyo na itong unlisted dito. Then, lagay nyo na sa public. After mo maset sa public yung visibility ng iyong video, ibig sabihin ready to watch na siya. Ayan. Gumawa ko ng panibago kong another second na channel. Ito ay parang reaction video. Or tinry ko lang kung pwedeng ma-monetize ang ganito. So, tinry ko lang na gawa ng parang reaction video na rin siya. Pag gagawa kayo ng ganito, mag-research na kayo kung paano gawin. Kasi meron siyang hindi pwede na i-upload nyo lang yung kukuha lang kayo ng video, then i-upload, hindi yun pwede. Kasi reuse content na hindi siya sa inyo. Dapat original yung video. So, alam naman natin na dito sa YouTube ay number 1 talaga ito na pwede kang kikita rito through video na ina-upload natin. Okay. Pwede pa tayong humabol sa ngayon, 2026 hanggang katapusan ng January 2027. Kasi February 1 ay magbabago na yung requirements dito sa YouTube. So, tataas na yung watch hour na dapat mong abutin. Sa ngayon kasi is makikita mo dito, ito, 4,000 lang. Sa ngayon is 4,000 lang yung dapat mong abutin within 365 days or yung 12 months. Yun yung sa long form of videos. And sa short naman is 10 million within 90 days naman sa short videos. Next year, February 1, 2027, madodoble na to. Maging 8,000 na itong public watch hour. And ito naman sa short, maging 20 million na siya. Tataas na yung kanyang dapat mong abutin na mga watch hour. Abot naman sa subscriber, kailangan meron kang 1,000 subscriber. Pareho lang naman yan. Kung halimbawa sa short videos naman yung ina-upload mo, 1,000 din within 90 days yung subscriber dapat. So ito yung dito kakikita sa watch page ads, yung mga ads na lumalabas dun sa mga videos. Yung sa long form at saka sa short. And dito naman yung sa 500. Pwede ka nang kikita dun sa, mayroon ka ng 500 subscriber. Eligible ka na dito sa membership, shoppers, at saka shopping. Then sa shoppers naman yan yung sa live na binibigay kapag nagla-live ka. Okay, yung mga gift. Then ito kailangan naka-upload ka daw ng 3 videos within 90 days. And then 3,000 naman yung public watch hour nyo na dapat mo naabot within 365 days. Then 500 subscribers. And then 3 million within 90 days din. Yung sa shorts naman to. Ayan. Pero ito yung sa lahat-lahat. Ulitin ko, ang requirements na ito ay hanggang katapusan lamang ng January 2027. Kaya habang hindi pa nagbabago ang requirements, sikapin nating maabot ang mga ito ngayong taon para makapag-apply agad sa monetization bago magkaroon ng anumang pagbabago next year.